Matandang hukluban, huwag kang mag-iskandalo sa pamamahay ko. Kuya, turuan mo nga ng leksyon ang taong ito. Binali ng biyenan ko ang daliri ng 3 taong gulang kong anak dahil lang sa isang piraso ng sugpo. Tumawag ako sa isang numero at makalipas ang 15 minuto, ang buong angkan ng asawa ko ay nakaluhod sa harapan ko at nagmamakaawa. Pero huli na ang lahat. Hindi nila alam na hindi ako isang hamak na anak ng ordinaryong mangangalakal. Hindi nila alam na ako ang nag-iisang anak ni Don Alejandro, isang pangalan na hindi nila magawang bigkasin nang hindi nanginginig ang kanilang mga tuhod. Kung alam lang sana nila na sa isang tawag ko ay magigiba ang mundong ginagalawan nila, marahil ay hindi nila ginawa iyon sa anak ko. Papasikat pa lang ang araw sa Maynila pero ramdam na agad ang nakakapasong init na tila bumabalot sa buong siyudad. Sa loob ng lumang bahay na bato ng mga biyenan ko, laging may mabigat na hangin na nakadagan sa aking mga balikat. Halo-halo ang amoy ng piniritong bawang, lumang kahoy at ang alikabok na umiikot kasabay ng maingay na bentilador. Sa labas, nagmamalaki silang may mataas na pinag-aralan at magandang apelyido. Ako si Maria, 29 na taong gulang. 3 taon na akong kasal kay Carlos at nakatira sa pamamahay na ito. Sapat na ang 3 taon para mapagtanto ko na kahit anong gawin ko, kahit anong pagbabanat ng buto at pagsisilbi, mananatili akong isang dayuhan at alipin sa paningin nila. Mayroon akong anak, si Maya, nakatatapos lamang mag-3 taon. Siya ay sakitin, laging maputla at may maliliit na braso. Tuwing lalagnatin siya o uubuhin, kailangan kong tiisin ang sunod-sunod na panlalait ng biyenan kong si Aling Rosa. Napakanghina naman ng batang iyan, parang walang silbi. Ang malas naman ng buhay natin at ganyan ang naging apo ko. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na paulit-ulit na itinusok sa dibdib ko. Ipinagmamalaki ni Aling Rosa na sila ay taal na taga Maynila, may dugong Maharlika raw, kaya naman ang tingin niya sa akin na galing sa probinsya ay isang hampas lupa na kailangang turuan ng leksyon araw-araw para matuto ng disiplina. Ayon sa kanya, ang malupit niyang pakikitungo ay para rin daw sa ikabubuti ko at ng anak ko. Ngunit ang tinatawag niyang kabutihan ay ang pagbibilang ng bawat butil ng bigas at bawat piraso ng ulam sa hapagkainan. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang lantaran at walang pusong paboritismo niya. May isang apo, si Aling Rosa, sa kanyang panganay na anak na babae na si Elena. Ang batang lalaki na nagngangalang Miguel ang itinuturing nilang ginto at tagapagmana ng pamilya. Samantalang ang anak kong si Maya, kahit nakadugo rin nila, ay itinuturing lang na pabigat. Tuwing may handaan, laging nasa unahan si Miguel. Si Maya ay laging nasa gilid, nakayuko at naghihintay ng tira-tira. Ang madalas nilang isumbat sa akin ay nakikitira lang daw ako at palamunin. Ang hindi nila alam, halos lahat ng gastusin sa bahay, mula sa bigas, ulam, gatas ng anak ko hanggang sa mga gamot tuwing may nagkakasakit ay nanggagaling sa sarili kong bulsa. Nagbebenta ako ng mga damit ng bata at mga laruan gamit ang aking cellphone. Wala akong malaking kita pero piso-pisong naiipon ko iyon mula sa puyat at pagod sa pagtayo sa harap ng kamera para maglako. Ngunit hindi ako makapagreklamo. Sa tuwing susubukan kong magsalita, sasabatin agad ako ng asawa kong si Carlos. May nag-uuwi na nga ng pera sa bahay. Ang dami mo pang reklamo. Iyon lagi ang ibinabato niya sa akin habang hindi man lang inaalis ang paningin sa nilalaro niya. Nang araw na iyon, katatapos lang ng matinding lagnat ni Maya. Wala siyang lakas at halos hindi makakain ng maayos. Nang makita ko ang maputla at nanghihinang mukha ng anak ko, tila dinudurog ang puso ko. Nagdesisyon akong ipagluto sila ng isang masarap na hapunan. Gusto ko lang na kahit isang subo ay makakain ng masarap ang anak ko. Bago pa man pumutok ang araw, bumangon na ako. Iniwan ko sandali si Maya sa kapitbahay at naglakad papunta sa palengke.
Habang naglalakad sa basang sahig ng palengke, napahinto ako sa tapat ng isang tindahan ng mga sariwang isda at hipon. Nakita ko ang mga malalaki at sariwang sugpo, kasing laki ng 3 pinagsamang daliri ng matanda ang bawat isa, makintab ang balat at halatang napakamahal. Tiningnan ko ang presyo at napalunok ako. Napakamahal ng pagkain ito para sa isang tulad ko na nagtitipid. Pero nang maisip ko ang mukha ni Maya, dahan-dahan akong tumango. Binilang ko ng mabuti sa isip ko. 5 matatanda at 2 bata, 7 piraso. Bawat isa sa amin ay makakatikim ng 1 piraso. Ibibigay ko ang pinakamaliit kay Maya para lang malaman niya ang lasa nito. Ang isiping makakakain ng sariwang sugpo ang anak ko ay nagbigay ng kaunting ngiti sa aking mga labi. Nang makauwi ako, bitbit ang mga pinamalengke, bungad agad ang matatalim na tingin ni Aling Rosa. Kinuha niya ang supot ng sugpo, tinimbang sa kanyang mga kamay at ngumisi ng may pangungutya. Aba, marunong ka rin palang magpakain ng masarap sa pamilya ng asawa mo. Ngunit iba ang sinasabi ng kanyang mga mata. Puno ito ng pagdududa, tila nagtatanong kung saan ko kinuha ang perang ipinambili ko niyon. Nagbingi-bingihan na lamang ako at nagpatuloy sa paghuhugas ng bigas at paghihiwa ng mga gulay. Si Carlos ay nakaupo lang sa lumang sopa. Lumapit ako sa kanya at mahinang nagsalita. Bumili ako ng sugpo para sa hapunan natin. Napakahina kasi ni Maya nitong mga nakaraang araw. Hindi man lang niya inangat ang kanyang ulo. Malamig ang naging sagot niya. Bahala ka. Huwag mo lang sirain ang araw ng nanay ko. Sa isang linyang iyon, naramdaman ko ang isang matinding sampal ng katotohanan. Ang lalaking pinangakuan ko sa harap ng altar ay kailanman ay hindi magiging kakampi ko at lalong hindi magiging kakampi ng anak namin. Pagsapit ng gabi, nakahain na ang hapunan. Sa gitna ng mesa ay ang mainit at umuusok na bandehado ng nilutong sugpo, mapula, malalaki at nakakatakam ang amoy. Si Maya ay nakaupo sa kanyang maliit na upuan. Ang kanyang malalaking bilog na mata ay nakatitig sa bandehado. Bakas sa kanyang mukha ang pananabik ng isang bata, ngunit hindi niya magawang iabot ang kanyang maliliit na kamay. Sanay na siya. Tuwing sabay-sabay kaming kumakain, laging naghihintay ng hudyat ang anak ko. Titingin muna siya sa akin, pagkatapos ay susulyap ng may takot sa kanyang lola. Isang pagkunot lang ng noo ni Aling Rosa, agad na ibababa ni Maya ang kanyang kamay. Ang makita ang ganoong takot sa mata ng isang 3 taong gulang na bata ay tila pumupunit sa kaluluwa ko. Sa ganoong kamurang edad, natutunan niyang matakot at magmakaawa para sa kapiranggot na pagkain. Nakangiting kumuha si Aling Rosa ng unang sugpo. Pinili niya ang pinakamalaki at pinakapula. Sa halip na ibigay sa anak ko na kagagaling lang sa sakit, inilagay niya ito sa pinggan ni Miguel, sabay himas sa buhok nito. Ang paborito kong apo, kumain ka ng marami para lumaki kang malakas at matalino. Tuwang-tuwa naman ang bata, agad na binalatan ng sugpo at kinain ng matakaw. Nagkalat ang sarsa sa buong mesa. Tahimik ko lang silang pinapanood. Sa kabilang dulo, si Maya ay nakaupo ng tuwid. Ang 2 kamay ay nakapatong sa kanyang mga hita. Hindi maalis ang tingin niya sa bandehado. Mabilis na naubos ni Miguel ang kanyang pagkain. Hindi pa man niya nakakain ng buo ang laman ay ibinagsak na niya ang kanyang tinidor at sumigaw. Gusto ko pa. Bigyan niyo pa ako. Nakakabinging pakinggan ang nag-iinarte niyang boses. Nagulat ako. Pero si Aling Rosa ay tumawa lamang ng malakas at tumingin sa anak niyang si Elena. Bago pa man may makapagsalita, sumagot agad si Elena ng may pautos na tono. Bigyan mo pa siya, Nay. Lumalaki ang bata, hindi sapat ang isa diyan. Lumunok ako. Pinilit kong mag-ipon ng lakas ng loob. Sa mahinang boses, nagsalita ako. Ate Elena, binilang ko po iyan ng saktong tig-iisa tayo. 7 piraso po iyan para sa 7 nating nakaupo dito. Kailangan din pong makakain ni Maya kahit isa.
Pagkasabi ko niyon, tila naging yelo ang buong paligid. Bumaon ang nag-aapoy na tingin ni Aling Rosa sa akin. Ibinagsak niya ang kanyang kutsara at tinidor sa pinggan at sumigaw. Aba, may gana ka pang magbilang ng kinakain ng panganay kong apo. Gaano ba karami ang kayang kainin ng mga bata para ipagdamot mo ito? Walang sinuman ang kumampi sa akin. Ang asawa ko ay nakayuko lang sa kanyang pinggan, nagkukunwaring walang naririnig at walang nakikita. Naging mabigat ang hangin sa hapagkainan. Nang mapagtanto kong wala akong kakampi, napayuko na lang ako at napakagat sa aking ibabang labi. Walang pakialam na kinuha ni Aling Rosa ang sugpo na nakalaan sana para kay Maya at inilagay muli sa pinggan ni Miguel. Kahit mas maliit iyon, malinaw na iyon ang pirasong binili ko ng may pagmamahal para sa anak ko. Tiningnan ko ang bawat galaw ng mga kamay nila habang nararamdaman ko ang panginginig ng aking mga balikat. Gusto kong sumigaw, gusto kong magalit, pero nakatikom ang bibig ko. Nakangising tinapik ni Miguel ang mesa dahil sa tuwa na mayroon na naman siyang pagkain. Ngunit si Maya ay nanatiling walang kibo. Hindi siya umiyak, ngunit ang kanyang mga mata ay nangingilid na sa luha. Nakakuyom ang kanyang maliliit na kamao. Sa bandehado, tanging mga balat at ulo na lang ng sugpo ang natitira. Ang sakit sa dibdib. Kumuha ako ng kaunting kanin at isda, inilagay sa pinggan niya at bumulong, "Anak, ito na lang muna ang kainin mo." Tiningnan ni Maya ang isda at pagkatapos ay sumulyap sa walang lamang bandehado ng sugpo. Dahan-dahan siyang umiling. Alam ko ang nararamdaman niya. Hindi dahil sa nagugutom siya, kundi dahil nararamdaman niya ang matinding kawalan ng hustisya at pagmamahal mula sa mismong pamilya niya. Pero hindi ko napansin, sa may gilid ng bandehado na natatakpan ng mga balat, may natitira pa palang isang napakaliit na piraso ng sugpo. Nakita iyon ni Maya. Dahil siguro sa labis na kagustuhang matikman kung ano ang kinakain ng kanyang pinsan, hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Habang abala sa pagkukwentuhan at pagtawa ang mga matatanda, napakabagal na iniabot ng anak ko ang kanyang maliit na kamay. Nanginginig pa ang kanyang mga daliri. Wala siyang ibang gusto, kundi ang matikman ang pagkaing binili ng kanyang ina. Ngunit bago pa man madampi ng kanyang maliliit na daliri ang sugpo, lumingon si Aling Rosa. Ang kanyang mga mata ay nanlisik, parang sa isang asong ulol na nakakita ng magnanakaw. Ang tanging narinig ko ay ang malakas na pag-urong ng upuan, kasunod ang pagtaas ng kanyang kamay na may hawak na matigas na sandok. Sa pagbagsak ng sandok na iyon, anong klaseng impyerno ang magbubukas para sa pamilyang ito? Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng lumang bahay na iyon. Ang lahat ng ingay mula sa labas, ang ugong ng mga sasakyan, at ang hangin mula sa bentilador ay tila naglaho. Ang tanging naiwan ay ang nakakabinging at malutong na tunog ng matigas na bakal na sandok na bumagsak sa malambot na laman. Hindi ito tumama sa braso o sa balikat ng anak ko. Ang buong puwersa ng walang awang kamay ni Aling Rosa ay eksaktong bumagsak sa maliit at inosenteng hintuturo ni Maya, ang daliring pilit na umaabot sa kapiranggot na sugpo na itinira ng kanyang pinsan. Lahat ay nangyari sa loob lamang ng isang kisap mata. Bago pa man ako makasigaw, bago pa man ako makahakbang palapit upang harangin ang sandok, umalingaw-ngaw na ang isang tili na kailanman ay hindi ko makakalimutan. Hindi ito ang karaniwang iyak ng isang bata na nadapa o nagasgasan. Ito ay isang matinis, nakakikilabot at punong-puno ng matinding sakit na palahaw. Isang sigaw na pumunit sa aking pagkatao bilang isang ina. Nanlaki ang mga mata ni Maya sa labis na gulat at sakit. Binitawan niya ang sugpo na tuluyang nahulog at gumulong sa maalikabok na sahig. Napahawak ang anak ko sa kanyang munting kamay habang nanginginig ang buong katawan. Sumugod ako palapit sa kanya at padapang inabot ang aking anak. Nang makita ko ang kanyang hintuturo, tila piniga ang aking puso at nawalan ako ng hininga.
Ang daliri ng aking 3 taong gulang na anak ay nakabaluktot sa isang hindi likas na anggulo. Sa loob lamang ng ilang segundo, namula ito at mabilis na nangitim, naging isang nakapangingilabot na pasa na patuloy sa pamamaga. Isang napakalakas na hagulgol ang lumabas sa aking lalamunan. Hindi na iyon boses ng isang tao, kundi boses ng isang inang hayop na nakitang sinasaktan ang kanyang inakay. Niyakap ko ng mahigpit si Maya, ibinaon niya ang kanyang mukha sa aking dibdib habang patuloy na umiiyak ng walang patid, tila nauubusan na ng hininga sa sobrang sakit. Ang kanyang maliliit at maiinit na luha ay mabilis na bumasa sa aking damit. Tumingala ako at tiningnan ang mga taong nasa paligid namin. Tiningnan ko si Aling Rosa na nakatayo pa rin habang mahigpit na nakahawak sa bakal na sandok. Wala akong nakitang kahit na anong bakas ng pagsisisi, awa o pagkagulat sa kanyang mukha. Bagkus, nakataas pa ang isa niyang kilay habang nakangisi, tila ba isang malaking tagumpay para sa kanya ang pagpaparusa sa isang paslit. Kailangan nating dalhin si Maya sa ospital. Nabali ang daliri niya, nabali ang daliri ng anak ko. Sumisigaw ako. Habang nakatingala sa kanila, nanginginig ang bawat salitang lumalabas sa aking bibig. Ang luhang kanina ko pa pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos, naguunahang pumatak sa aking mga pisngi. Ngunit ang isinagot ng biyenan ko ay tila nagpataas sa mga balahibo ko sa batok. Sa halip na mag-alala, malamig at puno ng panunuya ang kanyang tinig. Isang daliri lang naman ang nabali, napakaarte niyo namang mag-ina. Kailangan talagang makaranas ng ganyang sakit ang mga batang patay gutom para matuto silang huwag magnakaw ng pagkain ng may pagkain. Huwag niyo nga akong daanin sa madramang pag-iyak na iyan. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Paano nakakaya ng isang lola na sabihin iyon sa kanyang sariling apo? Paano nakakaya ng isang tao na manakit ng isang walang kalaban-labang paslit dahil lamang sa isang piraso ng pagkain? Sa puntong iyon, naramdaman ko ang pagguho ng lahat ng pagtitimpi at pag-uunawang itinanim ko sa aking sarili sa loob ng 3 taon. Binaling ko ang aking paningin sa asawa kong si Carlos. Nakaupo pa rin siya sa kanyang silya, nakayuko at hindi man lang inaangat ang kanyang paningin. Carlos, asawa kita. Anak mo ang sinaktan. Anak mo ang nabalian ng daliri. Wala ka man lang bang gagawin? Paano mo nakakayang maupo lang dyan habang namimilipit sa sakit ang sarili mong laman at dugo? Pagsusumamo ko habang humihikbi, umaasang kahit katiting na tapang ay mangibabaw sa kanya. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Carlos, ngunit hindi siya tumingin sa akin o kay Maya. Tumingin siya sa kanyang ina, pagkatapos ay muling ibinaba ang kanyang paningin sa lamesa. Sa isang napakahina at nanginginig na boses, sinabi niya, "Aksidente lang naman iyon, Maria. Hindi sinasadya ni nanay. Huwag mo nang palakihin ang gulo. Ayokong mag-away pa tayo dahil lang diyan. Gamutin mo na lang iyan at patulugin mo na ang bata." Ang mga salitang iyon ang tuluyang pumatay sa anumang natitirang pagmamahal, paggalang at pag-asa na mayroon ako para sa lalaking ito. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na mas masakit pa sa sugat ni Maya ang katotohanang walang pakialam ang asawa ko sa amin. Isang duwag na nagtatago sa likod ng palda ng kanyang ina, walang kakayahang ipagtanggol ang kanyang sariling pamilya. Hindi niya kami kailanman naging pamilya. Wala na akong sinayang na salita para sa kanya. Tumayo ako habang mahigpit na buhat-buhat si Maya. Kahit nanginginig ang mga binti ko, humakbang ako patungo sa pintuan. Kailangan kong ilabas ang anak ko sa impyernong ito. Kailangan niyang maipatingin sa manggagamot bago pa lumala ang kanyang kalagayan. Ngunit bago pa man ako makarating sa pinto, mabilis na humarang si Elena. Nakapamaywang siya, nakangisi at may mapanuyang tingin. Hinarang niya ang kanyang buong katawan sa daanan, hindi ako pinapadaan. "Saan mo balak pumunta?" Matapang niyang tanong. Ang kanyang boses ay may halong pagbabanta. "Subukan mong ilabas ang isang paa mo sa pamamahay na ito
at sisiguraduhin kong hindi na kayo sisikatan ng araw ng anak mo. Akala mo ba hindi ko kayang tawagan si Hector? Isang tawag ko lang sa kumpare ko. Alam mo naman siguro kung ano ang kayang gawin ng mga tauhan niya sa inyo, hindi ba? Gusto mo bang pulutin kayo sa kalye? Napatigil ako. Si Hector ay isang kilalang siga at nagpapautang sa aming lugar. Marami na siyang sinirang buhay at walang sinuman ang nangangahas na lumaban sa kanya. Madalas siyang ipinagmamalaki ni Elena bilang kakilala para takutin ang mga kapitbahay at para ipilit ang kanyang gusto. Ang marinig ang pangalan nito sa sandaling iyon ay nagdala ng matinding kilabot sa aking gulugod. Lumingalinga ako. Tiningnan ko ang buong paligid. Ang biyenan kong nakahalukip-kip habang nakangiti ng may pagmamalaki. Ang hipag kong nakaharang sa pinto at handang manakit anumang oras. At ang asawa kong nananatiling parang tuod sa kanyang kinauupuan. Naramdaman ko ang malamig na rehas ng isang kulungan na pumalibot sa amin ng anak ko. Wala akong kakampi. Wala kaming matatakbuhan. Kami ay ganap na nakulong sa loob ng isang bahay na puno ng mga halimaw na nagkukunwaring pamilya. Habang mas lumalakas ang pag-iyak ni Maya at nakikita ko ang labis na pamumutla ng kanyang mukha dahil sa matinding sakit, napagtanto ko na walang sinuman sa bahay na ito ang makakatulong sa amin. Ang mga pakiusap ko ay tila mga salitang itinatapon lamang sa hangin. At kung hahayaan ko silang manalo sa gabing ito, tuluyan na nilang dudurugin hindi lang ang katawan, kundi ang mismong kaluluwa ng anak ko. Ibinaba ko ang aking paningin kay Maya. Mahigpit kong inalalayan ang kanyang munting kamay. Nanginginig ang aking mga daliri nang dahan-dahan kong ilabas ang aking lumang cellphone mula sa bulsa ng aking palda. Isang numero lang ang naiisip ko. Isang tao lang ang alam kong makakapagligtas sa amin ngayon. Ang taong ipinangako ko sa aking sarili na hindi ko kailanman tatawagan upang hindi niya makita ang naging kapalaran ko. Ang taong matagal nang minamaliit at hinahamak ng mga biyenan ko. Ang tingin ng pamilya ng asawa ko sa aking ama ay isang hamak at nabigong mga ngalakal mula sa probinsya. Matagal na silang nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan dahil sa isang maliit na negosyo bago pa man kami ikasal ni Carlos. Dahil doon, labis ang galit ng biyenan ko sa pamilya namin at iyon ang ginamit niyang dahilan upang gawin akong alipin at pahirapan ng husto. Ang laging sinasabi ni Aling Rosa ay, "Hindi kayo itinuring na tao ng nanay at tatay mo, kaya huwag kang umasang ituturing kitang tao rito." Ngunit ang hindi nila alam, ang hindi kailanman ipinaalam ng ama ko sa kanila ay ang katotohanan na ang aking ama, si Don Alejandro, ay hindi isang ordinaryong tao. Siya ay may malawak na impluensya, may mga kakilala sa pinakamataas na antas ng lipunan at iginagalang hindi lamang dahil sa kanyang yaman, kundi dahil sa kanyang salita at paninindigan. Itinago ko ito kay Carlos. Itinago ko ito sa buong pamilya niya. Nais ko kasing magkaroon ng isang payapa at simpleng buhay, malayo sa anino ng kapangyarihan ng aking ama. Ngunit ang aking pananahimik ang naglagay sa aking anak sa panganib. Ang aking pagtatago ng katotohanan ang nagbigay ng lakas ng loob sa mga halimaw na ito na saktan kami. Humugot ako ng malalim na hininga. Pinilit kong patatagin ang aking nanginginig na mga kamay habang pinipindot ang numero ng aking ama sa cellphone. Isang pagring, 2, 3, bawat tunog ay tila dumadagundong sa aking dibdib. Inilagay ko ang telepono sa loudspeaker upang marinig ng lahat sa loob ng bahay. Gusto kong marinig nila ang boses ng taong palagi nilang hinahamak. Nagumpisang magbulungan sina Elena at Aling Rosa. Nakita ko ang pagtawa nila. "Tingnan mo nga naman, tatawagan pa yata ang tatay niyang magsasaka. Akala mo naman may maitutulong iyon," sigaw ni Elena habang patuloy na nakaharang sa pinto. "Ano, papupuntahin mo rito para humingi rin ng limos?" Hindi ko sila pinansin. Nanatili ang aking paningin sa cellphone hanggang sa marinig ko ang isang pamilyar, malalim at napakalamig na boses mula sa kabilang linya. "Anak," isang salita.
Isang salita lamang mula sa aking ama, pero sapat na iyon upang mawasak ang pader ng pagpapanggap na ginawa ko sa mahabang panahon. Ang lahat ng pagod, takot at sakit na kinimkim ko sa loob ng 3 taon ay tila isang bulkang sumabog. Halos mabasag ang boses ko nang magsalita ako, nagkukumahog at lumuluha. Tatay, nandito po ako sa bahay ni na Carlos. Si Maya, sinaktan nila ang anak ko. Binugbog nila si Maya at nabali ang daliri niya. Tatay, kailangan naming pumunta sa ospital pero ayaw nila kaming palabasin. Hinarang nila ang pinto at pinagbabantaan kami. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Kahit hindi ko nakikita, alam ko na sa sandaling iyon, ang hangin sa paligid ng aking ama ay nag-iba. Ang kanyang pananahimik ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ngunit sa loob ng kusinang kinaroroonan namin, patuloy ang panunuya ni na Aling Rosa at Elena. Isumbong mo lahat sa tatay mo. Akala mo naman may magagawa ang matandang iyan. Sigaw ni Aling Rosa. Sige, sabihin mo sa kanya na tinuruan ko lang ng magandang asal ang walang modo niyang apo. At sabihin mo rin na kung susubukan niyang magpunta rito, ipapakaladkad ko siya sa labas. Si Carlos, sa unang pagkakataon ay bahagyang lumingon sa direksyon ko, ngunit mabilis na umiwas ng tingin nang marinig niya ang tinig ng kanyang ina. Patuloy sa paghikbi si Maya, nakasubsob sa aking dibdib habang ang nabaling daliri ay lalo pang lumulobo. Ilang segundo pa ang lumipas bago muling nagsalita ang ama ko. Ang kanyang boses ay hindi tumaas. Wala itong halong galit na madaling mapansin, ngunit naroon ang isang uri ng lamig na tumatagos hanggang sa buto. Isang lamig na tila nagbabadya ng isang paparating na bagyo na walang sinuman ang makakapigil. Sino ang gumawa niyan sa apo ko? Tanong ng aking ama. Mabagal, malinaw at bawat pantig ay may diin. Bago pa ako makasagot, inagaw ni Elena ang atensyon at sumigaw palapit sa telepono. Ang nanay namin ang pumalo sa anak niya. At bakit? May angal ka ba, tanda? Nakikitira na nga lang ang anak mo rito, siya pa ang matapang. Kung hindi kayo makapagtiis sa pamamahay namin, umalis kayo. Pero tandaan mo, kahit kailan, hindi mo kami mapapasunod. Wala akong sinabing kahit na ano. Hinintay ko ang sagot ng aking ama. Sa kabilang linya, narinig ko ang isang mahinang pagbuntong hininga. Pagkatapos ay nagsalita siya ng may kakaibang autoridad na hindi ko pa narinig sa buong buhay ko. Maria, yakapin mo ng mahigpit ang anak mo. Huwag kang iiyak, huwag kang makikipagtalo. At higit sa lahat, huwag kang matatakot. Ang mga linyang iyon ay tila naging isang mainit na kumot na yumakap sa aking nanginginig na katawan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon na pamamalagi ko sa bahay na iyon, nakaramdam ako ng tunay na kaligtasan. Huminga ako ng malalim, pinunasan ang aking mga luha, at sumagot, Opo, tatay. Huwag kang aalis diyan. Maghintay ka. 15 minuto. Darating ako. Namangha ako sa sinabi niya. Pagkatapos niyon, namatay ang tawag, nawala ang linya. Ibinalik ko ang cellphone sa aking bulsa at mahigpit na niyakap ang aking anak. Pinikit ko ang aking mga mata, tahimik na binibilang ang mga segundo sa aking isipan. Nang mamatay ang tawag, napuno ng malakas na halakhak ang kusina. Tumawa ng pagkalakas-lakas si Elena habang nakahawak sa kanyang tiyan. 15 minuto. Narinig mo ba iyon, nanay? 15 minuto raw at darating ang tagapagligtas niya. Ano ang gagawin niya rito? Maglalakad mula sa probinsya? O baka naman sasakay sa kanyang lumang tricycle para sugurin tayo? Ngumisi si Aling Rosa, umupo muli sa mesa at nagsimulang kumain ng natitirang isda na tila walang anumang masamang nangyari. Hayaan mo siyang maghintay diyan hanggang bukas. Walang sinuman ang makakapasok sa bahay na ito nang hindi ko pinapayagan. At kung subukan man niyang manggulo rito, ipapatawag ko agad si Hector para turuan sila ng leksyon ng mag-ama niya. Tumahimik na lamang ako,
Hindi ako gumalaw mula sa aking kinatatayuan. Buong lakas kong inalalayan ang daliri ni Maya upang hindi ito masagi habang unti-unting kumakalma ang kanyang pag-iyak dahil sa matinding pagod. Ang hangin sa loob ng bahay ay patuloy na naging mabigat, mainit at nakakasakal. Ang bawat tiktak ng lumang orasan sa dingding ay tila isang martilyo na unti-unting pumupukpok sa kaba ng mga taong nasa paligid ko. Lumipas ang 5 minuto. Patuloy silang nagkukuwentuhan at nilalait ang aking pamilya. Lumipas ang 10 minuto. Nagsimulang mapansin ko ang bahagyang pag-iba ng kanilang mga kilos. Si Elena ay paminsan-minsang sumusulyap sa pintuan. Si Aling Rosa ay hindi na tumatawa at tila nagiging pabalik-balik ang tingin sa labas ng bintana. Lumipas ang 14 na minuto. Ang dating maingay at mapanlait na kusina ay unti-unting nilamon ng isang nakapangingilabot na katahimikan. Walang sino man ang nagsasalita. Maging si Carlos ay napatayo mula sa kanyang kinauupuan, pinagpapawisan at nakatingin sa labas. At pagsapit ng eksaktong 15 minuto, isang malakas na ingay ang bumasag sa gabi. Mula sa tahimik at madilim na eskinita sa labas ng aming bahay, umalingaw-ngaw ang matinding pag-ipit ng gulong ng sasakyan. Hindi lamang isa, hindi lamang dalawa. Sunod-sunod na tunog ng malalaking sasakyan na bigla ang huminto sa tapat mismo ng lumang gate ng mga biyenan ko. Ang nakakapasong liwanag mula sa mga headlight ng sasakyan ay tumagos sa aming mga bintana, tila ginawang umaga ang madilim na gabi. Nanlaki ang mga mata ni Elena at umatras siya mula sa pintuan. Nabitawan ni Aling Rosa ang kanyang kutsara. Ano ang mangyayari ngayon nang bumukas ang pinto? Sino ang mga taong sakay ng mga sasakyang iyon na nagpadala ng matinding takot bago pa man sila makita? Ang lumang pintuang gawa sa kahoy ay bumukas ng marahas, lumikha ng isang nakakakilabot na tunog na umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Mula sa labas, pumasok ang mga naglalakihang lalaki na nakasuot ng itim na pormal na kasuotan. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, walang emosyon, at ang kanilang mga mata ay tila naghahanap ng kalaban. Sa bawat hakbang nila, ramdam ang bigat at kapangyarihan na tila sumisipsip sa hangin ng aming maliit na sala. Napatakip ng bibig si Elena, ang kanyang kaninang kayabangan ay biglang naglaho na parang bulang tinangay ng hangin. Si Aling Rosa naman ay napakapit ng mahigpit sa gilid ng mesa, nanginginig ang mga tuhod na tila anumang oras ay bibigay na. Sa likuran ng mga lalaking nakaitim, pumasok ang isang bulto ng tao na kailanman ay hindi ko inaasahang makikita sa ganitong kalagayan. Ang aking ama, si Don Alejandro. Hindi siya nakasuot ng magagarang damit, isang simpleng barong lamang at madilim na pantalon, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang magpayuko ng sinumang makasalubong niya. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, walang pagmamadali. Ngunit bawat pagbagsak ng kanyang sapatos sa sahig ay tila martilyong pumupukpok sa kaba ng mga biyenan ko. Hindi siya lumingon kina Aling Rosa. Hindi niya pinansin ang panginginig ni Elena o ang pagiging estatwa ni Carlos sa isang sulok. Ang kanyang paningin ay dumiretso sa akin at sa batang yakap-yakap ko. Nang magtagpo ang aming mga mata, nakita ko ang isang emosyon na matagal na niyang ibinabaon, ang pagmamahal ng isang ama na nakitang nasasaktan ang kanyang anak at apo. Dahan-dahan siyang lumapit sa amin. Lumuhod siya sa malamig na sahig upang magpantay ang aming mga mukha. Ibinaba niya ang kanyang paningin sa nanginginig at umiiyak na si Maya. Tinitigan niya ng matagal ang maliit at namamagang daliri ng aking anak na ngayon ay kulay talong na sa tindi ng pasa. Walang narinig na buntong hininga mula sa kanya, ngunit alam ko, bilang kanyang anak, alam ko na ang katahimikang iyon ay mas mapanganib kaysa sa anumang sigaw ng galit. Hinaplos niya ng napakagaan ang buhok ni Maya.
Ang kanyang boses ay napakalambot, tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na gabi. Masakit ba, apo ko? Nang marinig ni Maya ang boses ng kanyang lolo, lalo siyang humagulgol. Ibinaba niya ang kanyang ulo sa balikat ko at tila isinusumbong ang lahat ng sakit na nararamdaman niya nang walang anumang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Naramdaman ko ang pagtagis ng mga bagang ng aking ama. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng awa para sa kanyang apo ay biglang nagiba. Nang mag-angat siya ng tingin upang harapin ang mga taong nasa paligid namin, ang kanyang paningin ay kasing lamig ng yelo. Isang pamatay na paningin na hindi nag-iiwan ng anumang puwang para sa awa. Tumayo ang aking ama at humarap kina Aling Rosa. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit dumadagundong sa bawat sulok ng bahay. Sino ang gumawa nito sa apo ko? Magpakilala na at huwag niyo nang hintaying magtanong pa ako ng 2 beses. Walang sumagot. Ang matapang na si Aling Rosa na kanina ay nagmamalaki pa sa kanyang pagpalo ay nakayuko lamang, halos hindi makahinga. Si Elena ay nakatalikod ng bahagya, pilit na itinatago ang sarili sa likod ng lumang aparador. Si Carlos, ang asawa kong walang silbi, ay mas lalong napaatras, tila gustong lamunin ng lupa. Patuloy sa pagtulo ang malalaking butil ng pawis sa kanyang noo at leeg. Bago pa man may makapagsalita, inutusan ng aking ama ang isa sa kanyang mga tauhan. Ihanda ang sasakyan, dadalhin natin sila sa pagamutan ngayon din. Walang nagatubili. Sa loob lamang ng ilang segundo, binuksan nila ang pinto ng sasakyan sa labas, handa na para sa aming pag-alis. Nang makita ni Aling Rosa na paalis na kami, tila bigla siyang natauhan. Napalunok siya at pilit na nagpakita ng peking ngiti, isang ngiting punong-puno ng takot. Kumpare, huwag naman tayong magpadalos-dalos. Pamilya tayo rito. Maliit na, hindi pagkakaintindihan lamang iyan. Pag-usapan natin ito ng masinsinan. Humarap ang aking ama sa kanya. Ang tingin niya ay sapat na upang mapatigil sa pagsasalita ang biyenan ko. Ang kanyang mga salita ay tila mga patalim na isinusaksak ng dahan-dahan. Saka na tayo mag-usap. Sa ngayon, ang apo ko ang uunahin ko. Nang magsimula akong maglakad palabas habang buhat si Maya, biglang humabol si Carlos. Pilit niyang inabot ang aking braso. Sasama ako. Anak ko rin siya, karapatan kong sumama sa inyo. Ngunit bago pa man siya makalapit ng tuluyan, hinarang siya ng isang malaking tauhan ng aking ama. Lumingon ang aking ama kay Carlos. Ang paningin niya sa manugang ay puno ng matinding pagkadismaya. Nasaan ka noong sinasaktan ng babaeng iyan ang anak mo? Isang simpleng tanong na nagpabagsak sa mga balikat ni Carlos. Wala siyang naisagot. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Nakayuko lamang siya habang tinatanggap ang katotohanan ng kanyang kaduwagan. Sumakay ako sa malaking sasakyan kasama si Maya. Nang maisara ang pinto, nakita ko mula sa bintana na hindi sumunod ang aking ama. Nananatili siya sa loob ng bahay ng mga biyenan ko, kasama ang karamihan sa kanyang mga tauhan. Narinig ko ang malamig niyang utos bago tuluyang umandar ang aming sinasakyan. Walang lalabas sa bahay na ito hanggat hindi ako tapos sa kanila. Nang makaalis kami patungo sa pagamutan, naiwan ang nakakapasong katahimikan sa loob ng bahay ni na Carlos. Walang makagalaw, walang makapagsalita. Ang mga pusong kanina ay punong-puno ng kayabangan ay ngayon nakakulong sa matinding kilabot. Ngunit ang katahimikang iyon ay muling nabasag nang marinig nila ang pamilyar at maingay na ugong ng isang motorsiklo mula sa labas. Isang tunog na nagpapabilis ng tibok ng puso ni Elena. Lumiwanag ang mukha ng hipag ko. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng labis na katuwaan at pag-asa. Mula sa pintuan pumasok ang isang lalaking may malalaking tattoo sa braso at leeg, may suot na makapal na kwintas na ginto at may nagmamalaking tindig.
Si Hector ang kinatatakutang siga at nagpapautang sa aming lugar na laging ginagamit ni Elena panakot sa mga inosente. Mabilis na lumapit si Elena sa kanya, pilit na inilalapit ang sarili upang magmukhang matapang sa harap ng aking ama. Nandito na ang kumpare ko, ipinagmamalaki niyang sigaw habang nakaturo sa aking ama. Ngayon, tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Matanda, kumpare, turuan mo nga ng leksyon ang taong ito na nanggugulo sa pamamahay namin. Nakangising lumingalinga si Hector sa paligid, handang manakit at magpakita ng kanyang gilas bilang isang kinatatakutang siga. Ngunit nang dumapo ang kanyang paningin sa mga nakatayong tauhan na nakaitim, at lalong-lalo na nang magtama ang paningin nila ng aking ama na tahimik at matikas na nakatayo sa gitna ng sala, unti-unting nawala ang ngisi sa kanyang mga labi. Ano ang mangyayari ngayong nakaharap na ng kinatatakutang siga ng lugar ang tunay na may hawak ng pinakamataas na kapangyarihan? Ang maingay at magaspang na pagtawa ni Hector ay unti-unting namatay sa kanyang lalamunan. Ang kanyang malalaking hakbang na kanina ay nagbabadya ng pananakit at karahasan ay biglang bumagal hanggang sa tuluyan siyang mapako sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang matatalim na mata na laging ginagamit upang takutin ang mga mahihirap na nangungutang sa kanya at nagmamakaawa para sa karagdagang palugit ay biglang lumaki at napuno ng isang uri ng takot na ngayon lamang nakita ng mga taong nasa loob ng bahay na iyon. Tiningnan niya ang mga lalaking nakaitim na nakapaligid sa sala, napalunok siya. Alam niya, bilang isang taong lumaki sa magulong bahagi ng syudad, na hindi sila mga ordinaryong basag-ulero na kayang takutin ng patalim o banta. Sila ay may tindig ng mga taong sanay sa tahimik at malalim na labanan, mga taong hindi nagdadalawang isip na tapusin ang buhay ng sinuman kung iyon ang utos ng kanilang pinuno. Dahan-dahan, ibinaling ni Hector ang kanyang paningin sa matandang nakatayo sa gitna ng sala. Sa isang iglap, namutla ang kayumangging mukha ng siga, tila hinigop ang lahat ng dugo sa kanyang katawan. Ang mga makakapal na tattoo sa kanyang braso at leeg na kanina ay ipinagmamalaki niya bilang sagisag ng kanyang tapang ay biglang nagmukhang mga walang kwentang dumi sa kanyang balat. Nagsimulang manginig ang kanyang mga tuhod. Kilala niya ang matandang ito. Sino ba namang gumagalaw sa ilalim ng lipunan ang hindi nakakakilala sa haligi ng pinakamalaking samahan ng mga negosyante at maimpluwensyang pamilya? Si Don Alejandro. Isang pangalan na binibigkas lamang ng pabulong ng mga nakatataas, isang taong kayang magpabagsak ng mga negosyo at magpabura ng mga pangalan sa isang kumpas lamang ng kanyang daliri. Ngunit hindi napansin ni Elena ang matinding pagbabago sa mukha ng kanyang kumpare. Dahil sa labis na katuwaan na mayroon siyang kakampi, lalo pa siyang naging maingay at palengkera. Lumapit siya kay Hector at pilit na itinuturo ang aking ama. Ang kanyang boses ay tili ng isang taong walang alam sa mundo. Ano pang hinihintay mo, kumpare? Palabasin mo na ang matandang iyan. Napakayabang. Akala mo kung sinong mayaman na pumasok sa pamamahay natin. Isang hamak na magsasaka lang naman iyan mula sa probinsya na umaasa sa pera ng anak niya. Turuan mo ng leksyon para hindi na bumalik dito. Baliin mo ang mga buto niyan para malaman niya kung sino ang tunay na may hawak ng kapangyarihan sa lugar na ito. Bago pa man matapos ni Elena ang kanyang sasabihin, umalingaw-ngaw ang isang nakakabinging at malutong na tunog. Isang napakalakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Elena. Hindi iyon galing sa tauhan ng aking ama, kundi galing mismo kay Hector. Napakalakas ng sampal na iyon kaya nawalan ng balanse si Elena, umikot ang kanyang paningin at bumagsak siya sa lumang mesang kahoy bago tuluyang sumubsob sa maalikabok na sahig. Tumilapon ng ilang piraso ng natirang pagkain at nabasag ang isang basong basag na nagpakalat ng mga bubog sa paligid. Nabigla ang buong kabahayan.
Napasinghap si Aling Rosa habang nakahawak sa kanyang dibdib, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Si Carlos ay lalong napasiksik sa dingding, tila gusto nang maging anino. Si Elena, habang sapo-sapo ang kanyang namumula at nagdurugong labi, ay tumingala kay Hector na may halong pagkalito at matinding takot. "Nabaliw ka na ba, kumpare? Bakit mo ako sinasaktan?" Sigaw ni Elena habang humihikbi at nanginginig. Nanginginig ang buong katawan ni Hector hindi dahil sa galit kay Elena, kundi dahil sa matinding panghihilakbot. Hinarap niya si Elena at sumigaw. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng pagkataranta. "Ikaw ang baliw. Alam mo ba kung sino ang tinuturo ng marumi mong daliri? Alam mo ba kung sino ang binabangga mo? Gusto mo ba akong mamatay ng maaga, ha? Gusto mo bang burahin tayo sa mundong ito? Tumahimik kang hayop ka bago ko putulin ang dila mo." Pagkatapos isigaw ang mga salitang iyon, humarap si Hector sa aking ama. Ang matapang na siga na kinatatakutan ng buong barangay at nagpapaiyak sa mga walang kalaban-laban ay biglang lumuhod. Tumama ang magkabilang tuhod niya sa matigas na sahig. Yumuko ng napakababa hanggang sa halos humalik ang kanyang noo sa maruming semento. "Patawad po, Don Alejandro. Patawad po." Nanginginig na pakiusap ni Hector. Ang kanyang boses ay parang isang batang nahuling nagnanakaw. "Wala po akong alam na kayo ang naririto. Hindi ko po alam na manugang ninyo ang mga taong ito. Kung alam ko lang po na kadugo ninyo ang naririto, hindi ko po maiisipang tumapak sa bahay na ito. Patawad po, kaawaan ninyo ako. Huwag niyo po akong idamay sa kahangalan ng babaeng iyan." Ang pananahimik sa loob ng bahay ay naging mas mabigat pa kaysa sa kamatayan. Ang bawat salita na lumabas sa bibig ni Hector ay tila mga matatalim na patalim na isa-isang bumaon sa puso ni na Aling Rosa, Elena at Carlos. Ang kanilang huling pag-asa, ang taong ipinagmamalaki nilang magliligtas sa kanila at dudurog sa pamilya ko, ay nakadapa ngayon na parang isang basang aso sa paanan ng aking ama. Sa sandaling iyon, gumuho ang buong mundo ni na Aling Rosa. Ang lahat ng kanilang kayabangan, ang kanilang pagmamalaki bilang mga taal na taga-Maynila, ang kanilang pag-aalipusta sa akin sa loob ng 3 taon, lahat ng iyon ay nadurog at naging alikabok sa harap ng tunay na kapangyarihan. Hindi sumagot ang aking ama. Tinitigan lamang niya ang nakaluhod na si Hector ng ilang segundo. Ang mga segundong iyon ay tila naging mga oras para sa mga taong nasa loob ng bahay. Pagkatapos ay nagsalita siya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may taglay na lamig na nanunuot sa buto. "Wala akong pakialam sa iyo. Umalis ka sa paningin ko bago ko pa maisipang isama ka sa mga babayaran sa gabing ito." Parang nakarinig ng musika ng kaligtasan si Hector. Nagkukumahog siyang tumayo, hindi na nag-abala pang magpagpag ng kanyang damit o lumingon man lang kay Elena na patuloy na umiiyak sa sahig. "Opo, Don Alejandro. Maraming salamat po. Aalis na po ako." Patakbo siyang lumabas ng pintuan, sumakay sa kanyang motorsiklo at pinaharurot ito palayo na tila hinahabol ng mga demonyo. Nang mawala ang tunog ng motorsiklo, muling bumalik ang nakakapasong katahimikan sa sala. Ibinaling ng aking ama ang kanyang paningin kay Aling Rosa. Ang matandang babae na kanina ay buong pagmamalaking ibinabaon ang bakal na sandok sa daliri ng aking anak ay ngayon ay nanginginig ng husto, halos hindi na makatayo ng tuwid. Napakapit siya sa laylayan ng kanyang lumang duster. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. "Ngayon, tayo naman ang mag-usap," panimula ng aking ama. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa mesa kung saan naroon pa rin ang bandehado ng mga pinagbalatan ng sugpo at ang nakakalat na kanin at isda. Hinawakan niya ang bakal na sandok na ginamit ni Aling Rosa. Inangat ito at tiningnan ng mabuti. Isang matigas na gamit sa kusina. "Ito ba ang ginamit mo upang turuan ng leksyon ang 3 taong gulang na bata? Isang bata na walang ibang kasalanan kundi ang magutom sa sarili niyang bahay." Napaatras si Aling Rosa.
Pilit siyang nagsalita, ngunit ang kanyang boses ay isang manipis na bulong lamang. Kumpare, hindi ko po sinasadya. Hindi ko po alam na ganoon ang mangyayari. Nadala lamang ako ng init ng ulo. Disiplina lamang po ang nais kong ituro sa bata. Patawarin ninyo ako. Disiplina. Ulit ng aking ama. Ang kanyang boses ay unti-unting tumataas. Tinatawag mong disiplina ang pagbali sa buto ng isang inosenteng bata. Tinatawag mong disiplina ang pagpapagutom sa sarili mong apo habang binubusog mo ang isa. Ilang taon mong pinahirapan ang anak ko. Ilang taon mo siyang itinuring na alipin sa bahay na ito habang ginagamit ninyo ang kanyang pera para mabuhay kayo. Inisip ninyo na wala siyang pamilyang babalikan. Inisip ninyo na maaari ninyo siyang tapakan dahil pinili niyang magpakumbaba at itago ang totoo niyang pagkatao para mabigyan ng buong pamilya ang anak niya. Ngunit sumobra na kayo. Lumuhod si Aling Rosa. Ang kanyang mga tuhod ay malakas na tumama sa sahig. Nagsimula siyang humagulgol ng malakas, nakadipang nagmamakaawa. Patawad po, patawad po. Matanda na ako. Hindi ko nakakayanin ang anumang parusa. Ibibigay namin ang lahat ng gusto ninyo. Maawa lamang po kayo sa amin. Ibinaling naman ng aking ama ang kanyang paningin kay Carlos. Ang lalaking pinili kong maging katuwang sa buhay. Ang lalaking nangako sa harap ng altar na poprotektahan ako at ang magiging mga anak namin. Ngayon, nakita ko siya mula sa pinto. Bago ako tuluyang umalis kanina, nakita ko kung paano siya naging isang walang kwentang anino. Lumapit ang aking ama kay Carlos. Hindi nagauwang iangat ni Carlos ang kanyang paningin. Nanginginig ang kanyang mga labi at basang-basa ng pawis ang kanyang damit. Ikaw, malamig na sabi ng aking ama, ikaw ang haligi ng tahanang ito, hindi ba? Ikaw ang asawa ng aking anak. Ikaw ang ama ng batang sinaktan sa harap mismo ng iyong mga mata. Sabihin mo sa akin, noong bumagsak ang sandok na iyon sa daliri ng anak mo, ano ang ginawa mo? Noong umiiyak at nagmamakaawa ang asawa mo, ano ang ginawa mo? Walang naisagot si Carlos. Umagos ang luha sa kanyang mga mata, luha ng isang duwag na naiipit sa katotohanan. Patawad po, bulong niya. Halos hindi marinig. Natakot po ako. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Hindi mo alam ang gagawin mo. Sininghalan siya ng aking ama at sa unang pagkakataon nakita ng lahat ang matinding galit na nag-aalab sa mga mata nito. Isang ama na walang ginawa habang dinudurog ang kanyang anak ay mas masahol pa sa taong nanakit. Wala kang kwentang lalaki. Wala kang kwentang ama. Hindi mo nararapat na magkaroon ng pamilya. Isang senyas ang ginawa ng aking ama sa isa sa kanyang mga tauhan. Lumapit ang lalaking nakaitim at naglabas ng isang cellphone. Mabilis niyang pinindot ang numero ng mga alagad ng batas. Ang malakas at malinaw na boses ng tauhan ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Nais po naming iulat ang isang matinding kaso ng pananakit sa isang bata. Opo, naririto po kami sa mismong bahay ng mga suspek. Nais naming humiling ng mga pulis at mga tauhan mula sa kagawaran ng kagalingang panlipunan. Opo, aantayin namin kayo. Nang marinig ang salitang pulis, tila pinagsakluban ng langit at lupa si Aling Rosa. Napasigaw siya ng malakas at gumapang palapit sa sapatos ng aking ama, pilit na hinahawakan ang dulo ng pantalon nito. Huwag po ang mga pulis, parang awan niyo na. Makukulong po ako. Mamamatay po ako sa loob ng kulungan. Patawarin niyo na po ako, hindi na ito mauulit. Ipamimigay na lamang namin ang bahay na ito sa inyo, huwag niyo lamang po kaming ipakulong. Hindi tinablan ng anumang awa ang aking ama. Dahan-dahan niyang inalis ang pagkakakapit ni Aling Rosa sa kanyang pantalon. Hindi pera o bahay ang kailangan ko. Hindi mabibili ng anumang yaman sa mundong ito ang sakit at takot na naranasan ng apo ko. Ang kailangan ko ay katarungan at sisiguraduhin ko, sa ngalan ng lahat ng kapangyarihang hawak ko,
Nababayaran ninyo ang bawat patak ng luha at bawat patak ng dugong ibinuhos ng anak at apo ko sa pamamahay na ito. Wala kayong matatakbuhan. Walang abogado sa buong bansa ang tatanggap sa kaso ninyo. Bulukin ninyo ang inyong mga sarili sa kulungan. Napahagulhol ng malakas si Elena, hindi na alam ang gagawin. Si Carlos ay unti-unting napadausdos sa sahig, tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay habang umiiyak ng walang patid. Ang bahay na kanina ay pugad ng kayabangan at pang-aapi ay ngayon ay naging isang malamig na kahon ng pagsisisi at matinding kaparusahan. Habang nangyayari ang lahat ng iyon sa loob ng lumang bahay, mula sa di kalayuan ay nagsimulang marinig ang matinis na tunog ng sirena ng mga sasakyan ng mga alagad ng batas na papalapit ng papalapit. Ang pulang liwanag nito ay nagsimulang tumagos sa mga bintana, nagbibigay ng kulay sa maputla at namumutlang mukha ni Aling Rosa. Samantala, sa isang tahimik at malamig na silid ng pagamutan, nakaupo ako sa tabi ng kama kung saan nakahiga ang aking anak na si Maya. Ang kanyang maliit na kamay ay nababalot na ng makapal at puting bendahe. Nakatulog siya dahil sa matapang na gamot na ibinigay ng mga manggagamot, ngunit paminsan-minsan ay napapahikbi pa rin siya sa kanyang panaginip. Hinawakan ko ang kanyang kabilang kamay, idinampi sa aking mga labi at tahimik na lumuha. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang isang lalaking manggagamot. Ang kanyang mukha ay seryoso habang hawak ang mga papeles ng pagsusuri. Lumapit siya sa akin, bumuntong hininga, at nagsalita ng isang balita na tuluyang magpapabago sa lahat ng plano ko. Ginang Maria, ginawa po namin ang lahat ng aming makakaya, ngunit mayroon po akong mahalagang bagay na kailangang sabihin sa inyo tungkol sa pinsala sa daliri ng inyong anak. Ang nangyari ay hindi lamang simpleng pagkabali. Ano ang natuklasan ng manggagamot na mas magpapabigat sa kasalanan ng pamilya ng asawa ko? Ginang Maria, ang resulta ng aming malalimang pagsusuri ay nagpapakita na hindi lamang iisang beses nangyari ito. Bukod sa sariwang pagkabali ng kanyang hintuturo na dulot ng matinding pagpalo, nakita namin sa larawan ng kanyang mga buto ang ilang luma at naghilom na mga bitak sa kanyang maliliit na tadyang at braso. Hindi ito aksidente. Ang anak ninyo ay matagal nang nakakaranas ng matinding pananakit marahil sa tuwing wala kayo sa kanyang tabi. Huminto ang pag-ikot ng aking mundo. Ang mga salita ng manggagamot ay tila mga nag-aapoy na patalim na sunod-sunod na itinusok sa aking dibdib, luma at naghilom na mga bitak. Matagal nang nakakaranas ng pananakit. Umikot ang aking paningin at napakapit ako ng mahigpit sa gilid ng higaan ni Maya. Bumalik sa aking isipan ang mga panahong iniiwan ko ang anak ko sa bahay upang mamalengke o mag-asikaso ng mga paninda. Ang mga panahong umuuwi akong may mga pasa siya na pilit ipinapaliwanag ni Aling Rosa na kesyo nadapa raw o nabunggo sa pader. Ang mga gabing bigla na lamang iiyak si Maya sa kalagitnaan ng kanyang tulog at takot na takot kapag lumalapit ang kanyang lola. Bakit hindi ko napansin? Bakit naging napakabulag ko? Ang sakit at pagsisising naramdaman ko bilang isang ina ay mas matindi pa sa anumang parusang pisikal. Niyakap ko ang mga binti ng aking anak at humagulgul ako ng napakalakas. Wala na akong pakialam kung marinig man ako sa labas ng silid. Ang bawat luha ko ay may kasamang matinding galit sa aking sarili at higit na matinding puot para sa mga halimaw na nanakit sa sarili nilang kadugo. Naramdaman ko ang dalawang maiinit at magagaspang na kamay na humawak sa aking mga balikat ang aking ama. Dumating siya at tahimik na nakinig sa sinabi ng manggagamot. Wala siyang sinabing kahit ano upang patahanin ako dahil alam niyang kailangan kong ilabas ang lahat ng sakit na iyon. Mahigpit niya akong niyakap at sa kanyang balikat ay ibinuhos ko ang natitira kong lakas. Nang kumalma ako, kinausap ako ng aking ama nang may matibay na paninindigan. Anak, ang mga taong gumawa nito
ay nasa kamay na ng batas. Hindi sila makakalabas, hindi sila makakatakas. Ngayon, kailangan mong maging matapang para kay Maya. Huwag mong hahayaang kainin ka ng pagsisisi dahil sila ang may kasalanan, hindi ikaw. Lumipas ang mga araw na parang isang mabilis, ngunit nakakapagod na panaginip. Nagsampa ako ng patong-patong na kaso laban kay Aling Rosa para sa matinding pag-abuso sa isang paslit. Nagsampa rin ako ng formal na paghihiwalay at buong karapatan sa pag-aalaga kay Maya laban kay Carlos. Ang paglilitis ay hindi tumagal dahil sa malinaw at matibay na mga ebidensya mula sa pagamutan at syempre dahil na rin sa tahimik ngunit mabigat na impluensya ng aking ama na naniguradong walang sinuman ang makakapanuhol sa mga hukom. Sa loob ng malamig na bulwagan ng hukuman, nakita ko silang muli. Si Aling Rosa ay mukhang tumanda ng 20 taon. Nakasuot siya ng dilaw na damit ng mga bilanggo, ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay puyat at lubog. Nang basahin ng hatol na siya ay makukulong ng mahabang panahon, bumagsak siya sa sahig at nagmakaawa. Wala akong naramdamang awa. Nakatitig lamang ako sa kanya nang may pusong kasing tigas ng bato. Ang lumang bahay na labis nilang ipinagmamalaki ay kinumpiska ng korte upang ipambayad sa lahat ng danyos at gastusin sa pagpapagamot ni Maya. Si Carlos ay nawalan ng trabaho dahil sa kahihiyang inabot ng kanyang pamilya. Nakita ko siyang nakaluhod sa labas ng hukuman, humihikbi at nagmamakaawa sa akin na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Maria, parang awa mo na. Huwag mo akong ilayo sa anak ko. Magbabago na ako. Ipagtatanggol ko na kayo. Ngunit tiningnan ko lamang siya mula ulo hanggang paa. Ang huling salitang iniwan ko sa kanya ay, "Namatay na ang asawa at anak mo sa bahay na iyon, Carlos. Huwag mo na kaming hahanapin pa." Nagsimula kami ng panibagong buhay ni Maya. Pinili kong hindi tumira sa malaking mansyon ng aking ama. Gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya kong bumangon at palakihin ang anak ko sa sarili kong pagsisikap. Umupa ako ng isang maliit at simpleng kwarto. Mayroon itong isang kama, isang maliit na lutuan, at isang bintanang nagpapasok ng sinag ng araw tuwing umaga. Dito, malaya kaming nakakahinga. Walang mga matatalim na tingin, walang panlalait at walang takot. Bumalik ako sa aking paglalako gamit ang cellphone. Muli akong nagbenta ng mga damit ng bata, naging mas masipag ako. Tuwing gabi habang mahimbing na natutulog si Maya at unti-unti nang gumagaling ang kanyang daliri, nag-aayos ako ng mga paninda, nagbabasa ng mga mensahe ng mga mamimili at maingat na nagbabalot ng mga damit. Dahil sa aking pagiging tapat at magalang sa mga suki, unti-unting lumago ang aking maliit na negosyo. Naging maayos ang daloy ng aming buhay. Nakakakain na kami ng masarap, ng walang kinatatakutan at nabibili ko na ang mga gamot na kailangan ni Maya. Ngunit sa isang mundo kung saan ang galit ng mga taong nabigo ay hindi namamatay, ang kapayapaan ay madalas na isang panandaliang ilusyon. Isang gabi, nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang mensahe mula sa isang bagong mamimili. Napakagalang ng kanyang pananalita at nagpakilala siyang magbubukas ng isang malaking tindahan ng mga damit pambata sa kabilang bayan. Gusto niyang pakyawin ang lahat ng aking mga paninda. 300 piraso ng iba't ibang damit pambata. Nanlaki ang aking mga mata. Isang napakalaking biyaya nito para sa akin. Ang kikitain ko rito ay sapat na upang makalipat kami ni Maya sa mas malaki at mas ligtas na tirahan. Kahit may kaunting kaba dahil sa laki ng transaksyon, nagtiwala ako dahil naging napakaayos ng aming usapan at nangako siyang babayaran ng buo ang lahat pagdating ng mga bagahe. Ibinuhos ko ang lahat ng aking naipon upang makabili ng karagdagang mga damit mula sa aking mga tagatustos. Nangutang pa ako ng kaunting puhunan sa aking mga kaibigan. Masigurado lamang na mabubuo ko ang 300 piraso. Ilang araw at gabi akong nagpuyat.
Maingat na itinupi at binalot ang bawat damit, siniguradong perpekto ang lahat para sa malaking mamimili na ito. Kinabukasan, tuwang-tuwa kong ibinigay ang napakaraming kahon sa tagapaghatid ng bagahe. Buong araw akong nag-abang sa aking cellphone, naghihintay ng mensahe na nakarating na ng maayos ang aking mga pinaghirapan. Ngunit pagsapit ng hapon, nakatanggap ako ng tawag hindi mula sa mamimili, kundi mula sa tagapaghatid. Ginang Maria, kanina pa po ako paikot-ikot dito sa ibinigay ninyong tirahan. Walang ganitong lugar dito at patay po ang numero ng taong tatanggap. Mukhang gawa-gawa lamang po ang pangalan at tirahan na ito. Ibinabalik ko na po ang mga kahon sa inyo at kailangan ninyong bayaran ang malaking halaga para sa pagpapadala pabalik. Bumagsak ang aking mga balikat at tila namanhid ang buong katawan ko. Gawa-gawa lamang, patay ang numero. Sa isang iglap, ang lahat ng aking ipinundar, ang aking mga inutang at ang pag-asa para sa mas magandang kinabukasan ni Maya ay naglaho na parang bula. Nawalan ako ng malaking puhunan at naiwan akong may baon na utang. Pilit kong inisip kung sino ang gagawa nito sa akin. Binasa ko muli ang mga mensahe ng mapanlinlang na mamimili. At habang pinagmamasdan ko ang mga salita, ang paraan ng kanyang pagbuo ng pangungusap at ang ilang mga kakaibang salita na ginamit niya, unti-unting gumapang ang isang pamilyar at malamig na kilabot sa aking batok. Kilala ko ang estilo ng pananalitang ito. Nang patunayan ng isang kaibigan kong marunong sa makabagong teknolohiya na ang pinanggalingan ng mensahe ay mula mismo sa bayan ni na Elena, nagpanting ang aking mga tainga. Ang hipag kong nawalan din ng lahat dahil sa ginawa ng kanilang ina. Si Elena na ngayon ay naghihirap at naghahanap ng masisisi sa pagkasira ng kanilang pamilya. Naisip niyang tuluyan na akong ilugmok at patayin ang aking kabuhayan nang hindi gumagamit ng dahas. Ngunit hindi na ako ang dating Maria na yuyuko at iiyak sa isang sulok. Hawak ko na ang lahat ng katibayan laban sa kanya. Paano ko ngayon sisingilin ang babaeng ito na walang natutunan mula sa pagkakulong ng sarili niyang ina? Hindi na ako umiyak. Kung noong mga nakaraang taon ay mabilis akong panghinaan ng loob at magmukmok sa isang sulok tuwing may dumadating na pagsubok, ngayon ay ibang-iba na. Tinitigan ko ang malamig na liwanag ng aking cellphone habang binabasa ng paulit-ulit ang mga impormasyong nakalap ng aking kaibigan. Naroon ang tiyak na lokasyon, ang mga peking pangalan at ang mismong pagkakakilanlan ng makabagong kagamitan na ginamit ni Elena upang linlangin ako. Ang lahat ng ito ay sapat na upang maging matibay na katibayan sa isang formal na sakdal para sa panloloko at panlilinlang. Naramdaman ko ang matinding galit na nag-aalab sa aking dibdib, ngunit hindi ito ang uri ng galit na nagtutulak sa isang tao para manakit ng pisikal. Ito ay isang malamig at kalkuladong galit. Isang galit ng inang matapos iligtas ang kanyang anak mula sa mga halimaw ay muling sinusubukan ng mga ito na hilahin sila pabalik sa putikan. Naisip ba talaga ni Elena na mananahimik na lamang ako? Naisip ba niya na sapat na ang kanyang pagtatago sa likod ng isang peking pangalan upang sirain ang aming kabuhayan nang walang anumang kapalit? Maaari ko sanang tawagan ang aking ama. Sa isang salita ko lamang, paniguradong kikilos ang kanyang mga tauhan at ipaparanas kay Elena ang matinding bangungot na higit pa sa nangyari kay Aling Rosa. Ngunit hindi ko iyon ginawa. Nais kong patunayan sa aking sarili na kaya kong ipagtanggol ang aming buhay ni Maya nang hindi umaasa sa kapangyarihan ng iba. Kailangan kong tapusin ang laban na ito gamit ang sarili kong mga kamay. Kinuha ko ang lahat ng larawan ng mga katibayan at inayos ito. Pagkatapos, nag-isip ako ng isang maikli ngunit mabigat na mensahe. Hindi ako gumamit ng mga malalaswang salita o mahahabang pagmumura.
Ang mga taong duwag at nabubuhay sa panlilinlang ay pinakamabilis matakot kapag ipinakita mo sa kanila na alam mo ang kanilang mga itinatagong lihim. Ipinadala ko ang mga larawan sa lumang numero ni Elena, kalakip ang ilang mga salita. Alam ko kung ano ang ginawa mo. Nasa akin ang lahat ng katibayan ng panloloko mo. Magkita tayo bukas ng umaga sa harap ng himpilan ng pulisya sa inyong bayan. Dalhin mo ang halagang sinira mo o ihanda mo ang sarili mong sumunod sa nanay mo sa loob ng kulungan. Walang pakiusap, walang pag-uusap sa labas. Pinindot ko ang pindutan upang ipadala ang mensahe. Ibinaba ko ang cellphone sa ibabaw ng maliit naming mesa at pinanood ang natutulog na si Maya. Ang kanyang paghinga ay banayad at payapa. Ang maliit niyang daliri ay tuluyan ng naghilom, nag-iwan lamang ng isang napakanipis na peklat bilang alaala ng isang malagim na gabi. Pinangako ko sa sarili ko na walang sinuman, kahit sino pa man sila, ang makakasira sa kapayapaang nakikita ko ngayon sa mukha ng aking anak. Hindi lumipas ang 5 minuto, nagsimulang umilaw at mag-ingay ang aking cellphone. Sunod-sunod na tawag mula sa isang hindi nakarehistrong numero. Alam kong si Elena iyon. Pinanood ko lamang itong tumunog ng paulit-ulit hanggang sa mamatay. Hindi ko sasagutin. Hahayaan ko siyang lamunin ng sarili niyang kaba at pagkataranta sa buong magdamag. Tulad ng ginawa niya sa akin noong naghihintay ako sa wala habang daladala ang mabigat na pasanin ng utang. Sunod-sunod na mensahe ang pumasok. Maria, parang awa mo na. Mag-usap tayo. Hindi ko sinasadya. Nagdilim lamang ang paningin ko dahil sa nangyari sa pamilya natin. Maawa ka sa akin, wala na akong makain. Huwag mo akong ipakulong. Binasa ko ang mga mensahe, ngunit hindi ako nagbigay ng anumang sagot. Pinatay ko ang tunog ng aking cellphone at nahiga sa tabi ng aking anak. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw ng pag-aalala, nakatulog ako ng mahimbing. Alam kong nasa akin ang tagumpay sa labanang ito. Kinaumagahan, maaga akong gumayak. Iniwan ko muna si Maya sa pangangalaga ng isang pinagkakatiwalaang kapitbahay na matandang babae na laging nagpapakita ng kabutihan sa amin. Sumakay ako sa isang pampasaherong sasakyan patungo sa bayan ni na Elena. Ang hangin sa labas ay malamig, ngunit ang aking isipan ay napakalinaw at mainit sa paninindigan. Pagdating ko sa tapat ng himpilan ng pulisya, nakita ko agad ang isang pamilyar na bulto ng babae na nakaupo sa malamig na sementadong upuan sa labas. Si Elena. Halos hindi ko siya makilala. Ang dating palengkera, maingay at laging nakataas ang kilay na hipag ko ay ngayon ay mukhang isang pulubi na pinabayaan ng panahon. Gusgusin ang kanyang suot, magulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay labis na namumugto at maitim dahil sa kawalan ng tulog at walang tigil na pag-iyak. Nang makita niya ako, mabilis siyang tumayo at patakbong lumapit sa akin. Nang akma siyang luluhod sa aking harapan sa gitna ng maraming taong nagdaraan, mabilis akong umatras at nagsalita ng may malamig at matigas na tono. Tumayo ka. Huwag kang gumawa ng eksena rito kung ayaw mong kaladkarin kita papasok sa loob ng presinto ngayon din. Napatigil siya, nanginginig ang buong katawan, basang-basa ng luha ang kanyang pisngi. Maria, patawarin mo ako, nabulag ako ng galit. Nang makulong si nanay at mawalan kami ng bahay, iniwan ako ng asawa ko, wala na akong mapuntahan. Sinisi kita sa lahat ng kamalasang nangyari sa buhay ko, kaya ko nagawa iyon. Pero parang awa mo na. Huwag mo akong ipakulong, hindi ko kakayanin sa loob. Tinitigan ko siya mula ulo hanggang paa. Walang anumang awa ang namuo sa aking puso. Nasaan ang awa mo noong pinlano mong sirain ang kabuhayan namin ng anak ko? Nasaan ang awa mo noong inutang ko ang lahat ng perang meron ako para lang mabuo ang mga damit na hiningi mo? Inisip mo bang maaari kaming mamatay sa gutom ni Maya dahil sa ginawa mo?
Inisip mo bang kapag nawalan ako ng pagkakakitaan ay maaari kaming mapalayas sa inuupahan namin? Wala kang inisip kundi ang sarili mo at ang baluktot mong pananaw sa katarungan. Yumuko siya at napahagulgol. Tama ka, napakasama ko. Wala na akong idadahilan pa. Patawarin mo na ako. Dinala mo ba ang pera? Tanong ko. Pinuputol ang kanyang madramang pag-iyak. Nanginginig niyang inilabas ang isang lumang sobre mula sa kanyang bag. Ibinenta ko ang mga natitirang alahas ko at ang lumang motorsiklo na naiwan sa akin. Nandyan lahat ng halaga ng mga nasira mong paninda. Kulang pa iyan ng kaunti pero mangungutang ako para mabuo iyan. Parang awa mo na, tanggapin mo ito at kalimutan na natin ang lahat. Kinuha ko ang sobre, binilang ko ang pera sa mismong harapan niya. Sapat na ito upang mabayaran ko ang lahat ng aking inutang at maibalik ang aking orihinal na puhunan. Ibinulsa ko ang sobre at tiningnan siya ng diretsyo sa mata. Ito na ang huling pagkakataon na makikita mo ako, Elena. Tinatanggap ko ito hindi bilang tanda ng kapatawaran, kundi bilang bayad sa pinsalang ginawa mo. Hindi kita ipapakulong ngayon. Ngunit tandaan mo ito, nakatago sa isang ligtas na lugar ang lahat ng ebidensya ko laban sa iyo. Isang maling galaw, isang pagtatangka, naguluhin muli ang buhay namin ni Maya at hindi na ako mag-aaksaya ng oras na makipag-usap sa iyo. Sa susunod, mga pulis na ang aabot sa iyo, naintindihan mo ba? Mabilis siyang tumango ng paulit-ulit. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-agos ng kanyang mga luha. Opo. Hinding-hindi na ako lalapit sa inyo, pangako. Tinalikuran ko siya nang walang anumang pag-aalinlangan. Hindi ko na hinintay na makita ang kanyang pag-alis. Naglakad ako palayo, patungo sa sakayan. Sa bawat hakbang ko palayo sa lugar na iyon, naramdaman ko ang unti-unting paglalaho ng mabigat na tinik na matagal nang nakabaon sa aking dibdib. Wala na ang mga anino ng pamilyang sumira sa aking nakaraan. Hawak ko na ang manibela ng sarili kong buhay. Pag-uwi ko sa aming maliit na inuupahan, naabutan ko si Maya na masayang nagkukulay sa kanyang maliit na libro. Sinalubong niya ako ng isang mahigpit na yakap. Nay, nandito ka na. Kumain na po tayo. Napangiti ako ng napakatamis. Hinalikan ko ang tuktok ng kanyang ulo at niyakap siya ng buong higpit. Oo anak, kakain tayo ng masarap ngayon. Lumipas ang maraming buwan. Ang aking munting negosyo ay unti-unting nakabawi hanggang sa lumago ito nang higit pa sa aking inaasahan. Nabayaran ko ang lahat ng utang, nakapag-ipon para sa pag-aaral ni Maya at nakalipat kami sa isang mas maayos at mas malaking bahay na may sariling maliit na bakuran kung saan malayang nakakatakbo at nakakapaglaro ang aking anak. Ang lahat ng hirap, luha at pang-aapi ay naging mga pader na nagpatibay sa aking pagkatao. Hindi na ako ang Maria na yuyuko at titiisin ang pananakit. Ako na ngayon ang Maria na kayang tumindig at ipaglaban ang karapatan ng kanyang pamilya. Isang gabi, habang nakaupo ako sa aming maliit na balkonahe, pinagmamasdan ko ang maaliwalas na kalangitan na puno ng mga bituin. Ang malamig na simoy ng hangin ay nagdadala ng amoy ng mga namumukadkad na bulaklak mula sa aming hardin. Sa loob ng kwarto, mahimbing na natutulog si Maya. Ang peklat sa kanyang daliri ay halos hindi na makita, isang patunay ng kahanga-hangang kakayahan ng panahon at pagmamahal na magpagaling ng anumang sugat. Ang lahat ay perpekto, ang lahat ay payapa. Ngunit sa likod ng tahimik at payapang gabing ito, habang pinagmamasdan ko ang maaliwalas na mukha ng aking anak sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang tanong ang patuloy na naglalaro sa aking isipan. Hanggang kailan mananatili ang kapayapaang ito at kung sakaling bumalik ang mga makapangyarihang anino ng aming nakaraan, handa na ba talaga akong harapin sila ng mag-isa?